prayer of the righteous. The Lord is watching over the righteous, and He hears and answers their prayer. No matter what you're going through or how many times you go through it, the Lord is there to deliver you once again. Tayo po tayong lahat at tayo po muna yung manalangin. Sabi po sa ating binasa kanina na ang Diyos, pinapakinggan niya ang panalangin ng isang matuwid. At maaaring iniisip mo na patay tayo dyan, Pastor. Mukhang hindi ako papakinggan ng Diyos dahil alam ko sa sarili ko na hindi ako matuwid na tao. Pero kapatid, kung nandito ka sa lugar na ito, hinakbang mo yung paa mo, kanina nag-prepare ka, naligo ka, nag-isip ka, pupunta ako ng church kaso nahihiya ako. Yung paglapit mo lang sa lugar na ito, kapatid, hindi ka pa humihingi ng tawad sa ating Panginoon. I don't know kung sino yung tinatouch ng Panginoon, but I believe kahit ako ay hinahawakan ngayon ang salita ng Panginoon. Sana makinig ka maigi at ituon mo maigi ang tenga mo sa sasabihin sa iyo ng Panginoon. Hindi ka pa humihingi ng tawad sa gabing ito. Hindi ka itinuturing na marumi ng Diyos. Tulad ng sa istorya ng prodigal son. Nasa malayo pa lang yung anak niya. Sinalubong na siya ng kanyang amang nasa langit. Kaya kapatid, iniimbitahan kita, manalangin ka. Tulad nga ng binasa natin kanina, papakinggan ng Diyos ang panalangin ng isang taong matuwid. At hindi mo kailangan maging perpekto bago ka pakinggan ng Diyos. Yung pagpunta mo lang sa lugar na ito, pagtitiwala sa Diyos, na pupuntahan mo sa oras na ito, doon pa lang kapatid, tinuturing ka ng matuwid ng Panginoon. Dahil si Jesus ang nandito sa lugar na ito. Malayo ang Panginoon sa masasama, ngunit malapit siya sa matuwid at pinapakinggan niya kanilang dalangin. Sige ikaw kapatid, manalangin ka muna mag-isa. Inaantay ka ng Diyos. Sabihin mo yung dahilan mo, bakit ka nandito sa lugar na ito. Ayun lang. The only reason ba't ka nandito. Alam din naman ng Lord yung nasa puso mo ngayong gabi. So, let me help you. Ganito lang gagawin mo. Sabihin mo sa Diyos, Lord, nandito ako kasi anong dahilan mo? Come on. Just you and God. Just you and the Lord who loves you. Panginoon, narinig mo po ang dalangin ng mga taong ito. Hindi mahalaga kung ano yung dahilan nila, bakit sila nandito. Ang mahalaga, yung ibinunga ng dahilan kung bakit sila nandito at ikaw yung Panginoon. Salamat po sa gabing ito. Hinayaan mo kaming makalapit sa iyo. Inantay mo kami sa lugar na ito. Bago pa man namin isipin na pumunta sa lugar na ito, tinatawag at inaantay mo na kami. Kaya, Panginoon, panalangin ko po sa bawat isa na hanggang ngayon at maaaring hanggang mamaya ay makakaramdam ng hiya at lungkot dahil makikita nila ang pagmamahal mo, ang pag-ibig mo, at maaaring kami ay maiiyak o maluluha o magkakaroon ng agalakan sa aming puso dahil sa iyong salita na aming maririnig ngayong gabi. Panginoon, tulungan mo po ang iyong mga anak. Hindi ko po sila matutulungan, Panginoon.
Magagawa ko lang ang pinapagawa mo sa akin, pero ikaw may magagawa ka sa kanila, Panginoon. Ikaw ang ine-expect nila sa lugar na ito. Kaya hindi mo bibiguin. Ikaw ang nagsabi, come to me all you are weary and heavily laden, and I will give you rest. Ikaw ang nagsabi noon, Panginoon, hindi kami. At ang sabi mo, come, and I will come to you. Sabi mo, kung lalapit kami sa iyo, lalapit ka rin sa amin. Kaya Lord, pangahawakan namin niya ngayong gabi. Hindi mo bibiguin ang bawat isa sa lugar na ito. I'm confident, Lord. May gagawin ka ngayong gabi. Sabihin mo, kapatid, may gagawin ka, Panginoon. Gusto kitang maranasan. Thank you, Holy Spirit. Fill this place with your presence. Deliver people. Magpalaya ka, magpala ka. Puspusin mo ng kapayapaan at pag-ibig. Magtuwid ka, itama mo kami. Mahalin mo kami, Panginoon, sa gabing ito. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay sa pangalan mo, Jesus. Amen. Palakpakan natin ang Diyos. Palakpakan mo ang Panginoon mo. Upo tayo lahat at tayo ay... Sige, pasok tayong lahat sa lahat ng mga nasa bigyan natin ng mga bangkuhan. Magsiksikan tayo dito hanggang sa hindi na tayo makahinga at maamoy mo na ang iyong katabi. Ayun, inamoy na ni Tyrone yung katabi niya. At medyo parang may sipon ako, no? Ate Dinay, parang may sipon. Si Pastor. Okay, ang ating pag-aaralan ngayong gabi ay nakasulat sa John 3. I don't care kung matagal ka na o bago lang dito sa simbahan, but this is Word of God. And the Word of God is God. Ang salita ng Diyos ay siya. At ang salita ng Diyos ay buhay. At may gagawin siya sa buhay natin sa pamamagitan ng kanyang salita. John chapter 3 verse 1, verse 6, at mamaya tatalon tayo sa verse 16. Gusto ko po muna hingin ng tenga nyo, ilang sandali lang to, please. Wala pa itong lagpas 30 minutes. Pag sinabi ng pastor yan, maniwala kayo. Gagawin ko lahat. Okay. Kaya makinig kayo. Pag nakikita ko hindi kayo nakikinig, syempre lalo kong, alam nyo naman ang mga preacher alam namin kapag nakikinig yung tao at nararanasan nila yung pagmamahal ng Diyos. So, listen carefully. Sa Tagalog, para madaling maintindihan. May isang taong nagngangalang Nicodemus, isa siya sa mga pinuno ng mga Hudyo, at kabilang sa grupo ng mga Pariseyo. Hindi porket Pariseyo, masamang tao agad. Okay? Hindi agad. Pag sinabing Pariseyo, mga tao nakakaalam ng salita ng Diyos. Isang gabi, pumunta siya kay Jesus at sinabi, Guro, alam naming isa kayong tagapagturo na mula sa Diyos. Sabi niya kay Jesus, dahil walang makagagawa ng himalang ginagawa mo. Maliban kung sumasa kanya ang Diyos. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, listen carefully, hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos ang hindi ipinanganak muli. Nagtanong si Nicodemus, maaring napapatanong na rin kayo, what? Anong ibig sabihin mo dyan? Paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Tignan mo yung katabi mo. Pwede ba yan ibang anak uli? Naku po, ang laki mo nate. Ang laki mo na kuya. Hindi ka na pwedeng ipanganak muli. At tamang tanong yan. Yan ang tanong ni Nicodemus. Ang tanong niya, napakaganda. Jesus, alam ko na totoo sinasabi mo at alam mong papunta sa langit dahil walang nakakagawa ng ginagawa mo. Kaya mong gumawa ng himala na hindi kayang gawin ng iba. So kung meron akong papakinggan, listen carefully, malamang ikaw ang nakakaalam paano ang patungo sa Ama. Amen? Ngayon, sinabi ni Jesus, Nicodemus, tama ang sinabi mo at hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos
maliban na lang kung ipanganak kang muli. Nagtanong si Nicodemus, paanong maipapanganak muli ang isang taong matanda na? Laki mo na, Tyrone. Hindi na siya pwedeng bumalik sa tiyan ng kanyang ina upang ipanganak muli. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo ang totoo, hindi, inulit ng Panginoon kasi hindi mo magets, ito lang talaga. Hindi mapapabilang sa karya ng Diyos ang hindi panganak sa pamamagitan ng tubig at banal na spirito. Ang ipanganak sa pamamagitan ng tao ay pisikal na buhay. Ngunit, ang ipinanganak, ito na yung sagot sa tanong, sa pamamagitan ng banal na spirito ay nagkaroon ng bagong buhay na espiritual. Kaya huwag kang magtaka sa sinasabi ko sa iyo. Kailangang ipanganak kayong muli. Ilang beses sinabi ni Jesus, kailangan ipanganak ka muli? 3. Bakit? Kasi sa unang beses hindi niya maintindihan. Sa pangalawang beses, hindi niya maintindihan. Sa pangatlong beses, hindi niya maintindihan. Maaring marami na kasi siyang nalalaman at nakasanayan niyang kaugalian. Sa gantong paraan ako, makakarating sa langit. Siguro sa relihiyon namin, kasi yun ang sabi sa religion namin. O kaya naman, sabi ng matatanda o sabi ng mga tao sa buong mundo, kailangan kong gumawa ng mabuti para ako makarating sa langit. Pero wala ni isa man doon sa sinabi ni Jesus para makapasok ka sa langit. Ang sinabi ni Jesus is a weird thing to hear, kailangan ipanganak kang muli para makarating ka sa kaharian ng Diyos. Bago ko ituloy ang pagtuturo, nakaraan, namatay yung aso namin, si Yada. So sad, malungkot ang church. Kasi aso namin yun na padumi-dumi dyan, paihi-ihi dyan, at 8 na po yung nakagat niya. Pero we love the dog so much. Mahal na mahal namin tong aso na ito. At sino dito, taas ang kamay, mga fur parents? Yeah. I know you love your dogs and cats. At until now, mga kapatid, until now, malungkot pa rin kami. Kahapon lang, kagabi si Banang umiiyak pa rin, naluluha pa rin pag naiisip niya si Yada. Lalo na, kanta kanina, praise. Ibig sabihin ng pangalan niya, Yada, praise. So parang pag naalala namin, nalulungkot kami. Pastor, aso lang yan. I know, aso lang siya. Pero mahalaga siya sa amin. Itinuring na naming anak. Pinapaliguan namin, nililinis namin, pinapakain, niyayakap, at hinahalikan. Normal bang gawin yon ng isang tao sa kanyang alagang hayop? Yes, it's a normal thing. Kasi, pwede ka namang maglaan ng pagmamahal sa hindi mo kauri. Amen? Tama ba? Tignan mo yung katabi mo. Kauri mo ba yan? Mukha naman. Lumaki na si Yada. Ulitin ko. Pwede ka ba magmahal ng hindi mo kauri? Pwede. Si Ate Annalyn, kwento niya sa akin last Wednesday naman ay, sabi niya, Pastor, alam niyo po ba natutulog ako isang gabi? Tapos, nanaginip ako ng mga daga. Dirin-diri ako, Pastor. Pero yung daga, ang cute-cute niya. Madaming kulay, pero daga pa rin, kaya nandidiri ako, Pastor. Sabi niya. At, eto, true story. Pagkagising niya, merong dagang nakahiga sa dibdib niya. Na tutulog. Ate Annalyn, ano yun? And that's the end of the story. Pray, let's pray. So mga kapatid, is it a normal thing? Teka lang. Balik na tayo sa katotohanan. Tama.
So itong daga na ito, malaki-laki, nakadagan sa kanya, natutulog sa kanya. So pagkagising niya, hindi pa agad umalis. Tinaboy mo muna. Oh, yan. Grabe, no? Kung kami per parents, ikaw pest parent. Okay. Kung ikaw kapatid, tulugan ka ng daga sa dibdib mo, anong gagawin mo? Ay, nako, panic. Tama? Kung aso, medyo pwede, di ba? Lalo na kung aso mo. Di ba? Pero parang hindi pa rin, di ba? Kasi hayop siya at ako ay tao lang naman. So, nakakadiring bagay yon. Sino dito kaya humawak ng daga? Manghuli kang ng daga dyan, sinisira mo yung mensahe. Teka lang, kunwari ano ka, malinis. Okay, Tyrone. Kunwari hindi ka, kadiri. Simakmak din. So, malaking daga to, tapos nakakagat, ganun. Ganun. Kunwari ganun. Kaya mo bang hawakan? Siyempre, technically, hindi. Amen? Oo naman, pastor, kasi daga yun eh. Kadiri yun, marumi yun, at kung ano-ano pang mga bagay na meron sa kanya. Ngayon mga kapatid, may gusto po akong sabihin sa inyo na mahalaga ngayong gabi. At maaaring ito ang magbago ng sitwasyon ng buhay mo ngayong gabi. At baka dalhin mo na itong mensahe na ito hanggang ilang taon at maging huling hininga ng iyong buhay. Pagkatapos sabihin ni Jesus, kailangan mo ipanganak muli. Ito ang sinabi niya sa verse 16. Sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos sa mga tao sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Now, listen carefully. Sabi sa English version, for God so loved the world. Hindi niya sinabing, for God loved the world. Kasi iba yung God loved the world. Kasi technically, God is love at talagang lahat ng bagay ay mamahalin niya. Maliban sa kasalanan, syempre, God is holy. So, kung sino ka man ngayon, gusto ko sabihin sa iyo ngayong gabi, buhay ka pa, tumihinga, ibig sabihin, binibigyan ka pa ng pagkakataon ng Diyos, bumalik sa Kanya, gusto niyang sabihin sa iyo, magsimula tayo ngayong gabi, mahal kita kahit sino ka. Dahil ako ay Diyos ng pag-ibig. O, sige, pumalakpak ka sa Panginoon. Hindi pa tayo tapos, kapatid. Hindi pa tapos ang Panginoon ngayong gabi. Hindi niya sinabing, for God loved the world only. Ang pag-ibig ng Diyos, walang katapusan. It's eternal. Hindi nasusukat. Meron bang masihigit pa sa eternal love? Kasi eternal nga yun, di ba? Ibig sabihin, it's unlimited. Hindi pwedeng bilangin. Ngayon, kapatid, this is the surprising grace of God sa iyo. Etong pag-ibig na ito, walang hanggan. Hindi mo pwedeng bilangin, hindi mo pwedeng timbangin at sukatin, pero sabi ng Diyos, minsan dumating sa punto ng buhay ng Diyos, itong walang hanggang pag-ibig na ito ay merong panghihigit. Sabi niya, so love the world. Minsan dumating sa punto ng puso ng Panginoon. Sobrang pagmamahal, hindi lang yung pagmamahal ng Diyos, kundi sabi niya, minsan dumating sa buhay ni Jesus, ng ating Ama at ng banal na Espiritu, isang sobrang pagmamahal, yung walang hanggan na nga, wala nang hanggan yun eh. Pero sabi niya, meron pa. This is sobra, much more than the eternal love of God. At sinabi niya sa iyo, inalay niya ang buhay niya para sa iyo. Kapatid, bakit kailangan gawin to ni Jesus? Dahil sinabi niya sa John chapter 3, maliban na lang na ipanganak ang muli, ay hindi ka makakarating o hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos. Alam mo, masakit ang katotohanan, hindi tayo makararating sa langit kung sino tayo ngayon. Ito ang ginawa ni Jesus, na matay siya sa krus. Dahil yung kamatayan niya sa krus ang magiging dahilan upang ipanganak kang muli. Magkaroon ka ng bagong simula. Magkaroon ka ng bagong buhay. At ito yung gustong ibigay sa iyo ng Panginoon. Alam mo, hindi ko alam kung gaano ka nandidiri sa sarili mo
sa mga nagawa mo sa nakaraan at sa tingin mo na magagawa mo pa sa kinabukasan. Pero kapatid, sinabi ko sa iyo na mahal ka ng Panginoon at pag-ibig na ito ay walang hanggan. Pero hindi doon natatapos minsan sa cross ng Kalbaryo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. So that whoever believes in Him shall not be perished, but have everlasting life. Upang kung ikaw ngayong gabi gusto mong tanggapin ang pagmamahal ng Panginoon, gusto mong manampalataya sa Kanya, meron kang karapatang maging anak ng Diyos. Now, ito po ang pinagkaiba ng pinag-uusapan natin. Lahat ng tao ay tao, pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Maliban na lang sa mga taong tumanggap kay Jesus. Mahal ka ng Panginoon. Kanina nagpe-pray ako. Sabi ko, Lord, forgive me for who I am. Patawarin mo ako sa mga maling nagagawa. Pastor na ako ha, kung naglilingkod, wala sa title yan eh. Kasi wala naman tayo maitatago sa Panginoon eh. Sa inyo, pwede ako umarap bilang pastor, pero sa Diyos ko, di ako makakaharap sa Kanya na walang pagkukunwari at ikaw rin, kapatid. Alam mo, isa sinabi sa akin ng Panginoon, alam mo, mahal na mahal kita, pero ang hirap mong mahalin. Pero mahal kita. Pero nahihirapan akong mahalin ka, pero hindi ako tumitigil na mahalin ka. You're a complicated person. Lahat tayo. We are all broken people in the eyes of God. Siguro ilan sa atin ngayon pa lang lalapit sa Panginoon, ngayon pa lang tatanggap sa Panginoon. Sabi mo, hindi ako karapat-dapat. Oo, kapatid. Para kang daga, dapat kang itapon sa malayo. Dapat kang ikulong at patayin. Pero ang ginawa ng Diyos sa atin, mula sa pagiging daga, ginawa niya tayong mga anak ng Diyos. Para lang mayakap ka niya, kailangan dumanak ang dugo ni Jesus. Kasi walang makakalapit sa Diyos. Hindi ka mapapabilang sa kaharian ng Diyos, maliban na lang mamatay si Jesus dahil ang kamatayan niya ang magbabago ng buhay mo. Hindi ako natatakot sabihin sa inyo, Pastor, baka abusuin yung pagmamahal ng Panginoon. Alam mo, kung nararamdaman mo ang totoong pagmamahal ng Panginoon, hindi kita kailangan pilitin at tatakin at baguhin ang buhay mo. Ikaw mismo sa sarili mo, kapag pinuspos ka ng pagmamahal ng Panginoon, ikaw ang magsasabi, Panginoon, salamat sa pagmamahal mo. Tulungan mo ako. Baguhin mo ako, yakapin mo ako. Kailangan kita, Panginoon, sa buhay ko ito. Ganyan po, maidudulot ng pagmamahal ng Panginoon sa atin. Siguro, isa ka namang manggagawa ng Panginoon. O isang manggagawang may pinagdaraanan sa Panginoon. Siguro nga, totoo yung nararamdaman ng Lord sa atin, paminsan-minsan. Kung ako nga, naglilingkod sa Lord, ganun din ang narinig ko sa Diyos. Pero sabi niya, hindi niya sinabi yun upang isumbat. Sinabi niya lang na ganito kita kamahal, anak. Kahit na nahihirapan ako, nasasaktan ako, hindi ako titigil na mahalin ka. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Sa John 3:16, sino ka para mahalin ng Panginoon? Mas nakakadiri ka pa sa ipis, sa daga, at kung ano-ano pang karumihang bagay. Naalala niyo yung sinabi ko sa inyo, ang ipis nga, wala namang ginagawang masama sa atin, di ba? Nasa malayo pa lang, gusto mo nang patayin. And God is holy. Ganon din ang approach niya. Sa kasalanan na ginagawa natin. But God is holy at the same time, He is love. Ate Annalyn, uulitin mo ba uli na magpatulog ng daga sa dibdib mo? Nandidiri si Ate Annalyn. Nakakadiri. Kadiri talaga. Pero ano mo, Ate Annalyn, mas nakakadiri ka. Dahil tayo,
Mga tao, mas nakakadiri tayo. Hindi lang si Ate Annalyn, ikaw at ako nakakadiri tayo sa Panginoon. Nakakadiri ka, nakakadiri ka, nakakadiri ka, nakakadiri ako. Pero nung ginawa ng Panginoon, yung daga wala namang ginawa, kinagat ka ba? Ba't pinalis mo? Nakikitulog lang naman sa dibdib mo, gusto lang ng pagyakap mo. Comfort lang. Pero maiintindihan kita, Ate Annalyn, kasi daga yun. Pero sana ngayong gabi maintindihan mo, tao tayo, Diyos siya. At tayo, mas masama tayo sa hayop dahil tayo, hindi lang tayo marumi, ginawan pa natin siya ng masamang bagay. Pero niyakap tayo ng Panginoon. I cannot imagine na yayakapin ko. Siguro hindi darating sa punto ng buhay ko. Kukuha ko ng ipis at yayakapin ko at hahalikan ko at sasabihin ko, I love you. At mamamatay ako para sa iyo. It's a crazy thing, kabaliwan. But praise be to God. Praise be to God. Ang hayop, kapareho lang nating nilalang yan. Pareho lang tayo, pero ang Diyos walang kapareho yan dahil sa Kanya walang lumika. Pero ang ginawa ng Diyos, nagkatawan tao, namatay para sa iyo at para sa akin, muling nabuhay, at babalik isang araw para tayong namamatay ay muling mabubuhay para sa mga taong maniniwala at tatanggap sa Kanya. Ngayon kapatid, iniimbitahan kita. Ngayong gabi. Siguro, I can sense na may mga tao dito na pumunta sa lugar na ito dahil tinugon ng Panginoon yung kanilang dalangin. At meron naman iba sa inyo na nandito sa lugar na ito at nag-aantay ng katugunan ng Panginoon. Tayo tayong lahat. Pumikit muna tayo sandali, ito natin ang ating mga mata sa Panginoon. Kung gusto mong pumikit, dumila, at isipin mo kapatid, hindi ka dapat niyayakap ng Panginoon, hindi ka niya dapat titigan, hindi ka niya dapat tanggapin, pero bago ka pumunta sa lugar na ito, siya na ang nag-aantay sa iyo, at siya pa ang tumatawag sa iyo. Si Ate Annalyn, nakalapit yung daga sa kanya nang hindi niya namamalayan dahil sino ba namang tao ang yayakap sa isang daga? Pero alam mo kapatid, ang pinagkaiba ni Ate Annalyn sa Diyos, pinagkaiba natin sa Diyos, siya ang tumatawag sa atin. Oy, ikaw na mas marumi pa sa daga, halika dito. Halika dito. Yayakapin lang kita. Sasabihin ko lang sa iyo kung gaano ka kaganda. Sasabihin ko lang sa iyo kung anong kaya kong ibigay sa iyo at binigay ko nga ang kaisa-isa kong anak para sa iyo. Kapatid, wag mo nang tanggihan itong pag-ibig na ito. Hindi papakinggan ng Diyos ang dalangin ng hindi matuwid. Pero ikaw kapatid, hindi ka tinuring na marumi ng Panginoon. Kaya ka nga nandito sa lugar na ito. Kala mo ikaw nag-decide, kaya ka nandito. It's God's decision to call your name para pumunta sa lugar na ito at maranasan mo siya. Yes, you have free will. Pero regardless of your free will, masama tayong tao, hindi tayo lalapit sa Diyos. Nakalapit tayo sa Diyos ngayong gabi dahil tinawag niya tayo. Anak ko, pumunta ka sa lugar na yon. May sasabihin lang ako sa iyo kung gaano ka kahalaga sa akin, kung gaano ako concerned sa iyo. At gusto ko lang malaman mo kung ano yung handang, kung ano yung binigay ko sa iyo para lang makalapit ka sa akin. Para makasama kita sa buhay na walang hanggan. Kapatid, narinig ka ng Diyos. Narinig niya na, paano kaya ako makakalapit sa Panginoon?
Ang dami ko na nang gawang pagkakamali. Paano ako pupunta sa church? Paano ako magpe-pray? Dininig ng Panginoon ang dalangin mo ngayong gabi. When you sought the Lord, you call, yung nag-imagine ka lang, gusto ko na makabalik sa Panginoon. O kaya naman, gusto ko na magsisi, gusto ko na magsimula sa buhay. Narinig ka ng Diyos. Narinig ka niya. Napakapalad natin. Niyakap niya tayo sa kabila ng kung sino tayo. Yan po ang totoong pag-ibig. Ladies and gentlemen, hindi mo pa kilala ang Panginoon. O maaring nakalimutan mo na kung sino si Jesus. Ito po si Jesus. Gusto niyang yakapin lahat ng may sakit, lahat ng mahina, lahat ng umiiyak, lahat ng magpapakumbaba. Ano man ang sitwasyon mo, narinig ng Diyos ang dalangin mo. Alam ko nahihiya ang ilan sa atin, nahihiya. Dahil talaga naman nakakahiya ang pagmamahal ng Panginoon. Pero kapatid, hindi gusto ng Diyos na magkibit-balikat ka ngayong gabi. Ang gusto ng Diyos sa iyo, kahit na nahihiya ka, mula sa puso mo, magpasalamat ka sa Kanya. Come on. You thank the Lord. You thank the Lord. Kung hindi mo mabanggit sa labi mo, hayaan mo mga mata mo ang magsabi. Hayaan mong umagos yung kalungkutan sa mga mata mo. Kung hindi ka makalapit ng lubusan, tumayo ka lang. Yes, God. Come on. Iniimbitahan kita. Say it. And He heard, and He answered. Come on, say it to the Lord. And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. Come on, kapatid, narinig ka ng Diyos. Sinagot ka niya. Yung humingi ka ng tulong, sinagot ka ng Panginoon. That's why, for the last time, let's say that again. Panginoon, narinig mo pala ako! Narinig mo pala ako! Yes, oh God! Come on, wag ka mahiya! Narinig mo pala ako! Narinig mo ako! Thank you, Jesus. Lord, ito na po yung inaantay mo na anak. Nandito na siya ngayon, Panginoon. Nandito na siya ngayon. Hindi man niya alam ang gagawin niya. Hindi man niya sigurado. Pero ang tinitignan mo, nandito siya ngayon. Yakapin mo po siya, Panginoon. Savior, Jesus, niligtas mo kami. Lord, dahil narinig mo kami, sino dito mga nakakilala sa Panginoon dahil alam niya na sinagot siya ng Panginoon. Narinig ng Diyos ang kanyang dalangin. Ngayon kapatid, kung ikaw ito, tao na ito, nandito ka dahil alam mo na narinig ng Diyos ang iyak at dalangin mo.
ayan ang dahilan para lalo kang magtiwala sa Kanya. Kaya sinasabi natin, I sought the Lord. Narinig mo ako, He heard, and He answered me. That's why I trust in God. Kaya kapatid, itong gabi na ito, gamitin mo ngayong gabi. Gusto mo ba umawit sa Diyos? Gusto mong sabihin sa Panginoon ng mga bagay? Di kita pipigilan, kapatid. At hindi ka rin pipigilan ng Panginoon dahil alam niya, kailangan mo siya at hindi ka mabubuhay nang wala siya sa buhay mo. Come on, kung ikaw ay pinupuspos ng Lord, niyayakap ka niya, magpayakap ka! Hayaan mo siya! Kahit nahiya ka, yayakapin ka ng Panginoon! I sought the Lord! I sought the Lord! And He heard, and He answered. I sought the Lord! And He heard, and He answered. I sought the Lord. And He heard, and He answered. That's why I trust Him! That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord! And He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust in God, my Savior, the one who will never Yes, Panginoon! fail. Sa panahong hindi kami tapat, nanatili kang tapat! Fail. You never fail! You never fail! I trust in God! My Savior! You're the one who will never fail. He will never fail. Hallelujah! Trust in God. Panginoon, nararamdaman namin ang kagalakan at kapayapaan ngayong gabi dahil you never fail. We fail you, God, over and over and over and over. But you never fail! You never fail! I trust in God! I trust in God! My Savior! You're the one who will never fail. He will never fail. Come on, say that to the Lord! I trust in God! My Savior! You're the one Thank you, God! who will never fail. Come on, for the last time. Let's say, magtitiwala ako. I trust in God. My Savior, the one who will Never fail. He will never fail. I trust Yes, God. in God. Come on, ulit-ulitin natin. He will never fail. Come on. Be grateful dahil He will never fail. He never fail you. Hindi ka niya binigo hanggang sa araw na ito. He deserve the worship. He deserve a worship from a sinner like you. He deserve a worship and praise mula sa taong makasalanan na katulad mo. You will never fail. Hanggang sa baguhin ka ng Panginoon. Come on, let's say that again. He will never fail. Come on, let that sink into your soul. He will never fail. Kung sino ka man, manggagawa ka man, say it. He will never fail. Come on, say that again with faith. He will never fail. Ikaw na nasa online, say to the Lord. He will never fail. Come on, I trust in God. I trust.
I trust in God, my Savior. You're the one who will never fail. For the last time, we will shout this. Will never He deserved this. Punin ang langit ang papuri. I trust in God. My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Come on, ipalakpak natin ang ating kamay sa Panginoon. He deserved it. He deserved it. Jesus deserved. He will never fail. I trust in God. Lord, we love you. Habang puspos tayo ng presensya ng Panginoon, sundan mo ako sa panalangin. Panginoong Hesus, patawarin mo ako. Tulungan mo ako. Kailangan kita. I'm desperate, Lord. Nahihirapan na ako, Panginoon. Muli, tinatanggap kita. Nagtitiwala ako sa iyo. Bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Maghari ka sa akin. Ako na lang po mananalangin. Come on, church, pray for all these people. Let's pray for them. They need God. Lord, huwag mo silang paalisin sa lugar na ito, Panginoon. Nang hindi sila lubusang nakaranas ang pag-ibig mo. Kumilos ka pa, Panginoon. Salamat dahil mahal na mahal mo ang mga taong ito. Wala kang pinili, wala kang tinangi, basta lahat ng lalapit sa iyo ay tatanggapin mo. We thank you, Lord, na naaalala namin yung panahon na kami ganun din katulad nila. At ngayon, na anak na ng Diyos pero nagkakamali pa rin at lumalapit sa iyo, Panginoon, maraming salamat po. Walang mas mataas sa amin, pare-pareho kaming hindi mabubuhay nang wala ang biyaya mo. Kaya salamat po, Panginoon. Thank you. For the last time. Let's just say it and we will end. We will end in prayer. Magtatapos na tayo. Come on, let's say that again. I sought the Lord. For the last time. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. I sought the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. I trust in God. I trust in God, my Savior, the one who will never fail. You will never fail. Thank you, God. I trust in. Pumalakpak ang minamahal ng Panginoon. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah! Yeah!
Nagpupuri ang libo-libo sa laksang anghel sa langit. Hallelujah! To you all the glory, together with the celebrating angels. In Jesus' name we pray.